Ngunit bigla, isang pagsabog ng liwanag ang lumabas mula sa noo ni Shaons. Lumitaw ang figure ni Dianes, tinanggap ang suntok para kay Xiaoyan. Dong Yutong, naglakas loob kang bulihin ang disipulo ko. Pagod ka na ba sa buhay? Takot na takot si Dong Yuong na halos maihi siya, Dian. Bakit kailangan niyang lumitaw sa eksaktong sandaling ito? Boom, boom, boom. Sa isang suntok lang mula kay Dian, napatalsik si Dong Yutong ng libu-libong metro. Nagulat siyang matuklasan na pagkatapos magbigay ng suntok, naglaho ang anino ni Don. Pagkatapos ay naisip niya, ano ba, natakot ako, kaya pala isang suntok lang. Haha, talagang paborito mo ang disipulo mo, di ba? Pagkatapos ay umatake muli kay Xiao Yan. Dian, nakapasok na ako sa mid-stage ng Heavenly Realm. Kahit narito ka ngayon, papatayin ko pa rin siya. Sa oras na ito, ang Saint Ruler, na dapat ay nagpapahinga sa bahay, ay direktang sumugod patungo kay Dong Yong. Tigil, hindi mo pwedeng patayin si Xiaoyan. Hindi inaasahan, may lumabas na troublemaker mula sa kung saan. Ang dumating ay si Dong Shenwong. Galit na galit ang Saint Ruler. Alam mo ba na ang pagpatay ng isang Divine Child ay isang capital offense? Ngunit pinrotektahan pa rin ni Dong Shenwong si Dong Yutang, naglabas pa nga ng dahilan para sa kanyang mga aksyon. Xiaoyan ay pumatay ng isang Holy Son, lumalabag sa mga sect rules. Si Dong Yutong ay labis na nalungkot at aksidenteng napatay ang Divine Child. Mapapatawad ang kanyang mga aksyon. Umalis ka sa daan ko. Paano kung sabihin kong hindi? Pareho silang half-saints, kaya sila ay nagkaroon ng stalemate sa ngayon. Boom, boom, boom. Agad na umatake ang Saint Ruler, binugbog siya ng husto, ngunit matagumpay na hinaranggan ni Dong Xinwang ang Saint Ruler. Samantala, isang higanting kamay ang bumababa patungo kay Xiaoyan. Sa pagkakataong ito, walang nakatayo sa harap niya. Xiaoyan, tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa iyo ngayon. Ngunit niloko lang siya ni Xiaoyan at tumawa ng malakas. Haha, sa tingin mo kaya mo akong patayin? Boom, boom, boom. Inatake ng higanteng kamay ang lugar kung saan nakatayo si Xiaoyan. Ang atake na ito ay nag-iwan ng malalim na butas sa lupa, ngunit nawala na si Xiaoyan. Lalo pang natakot si Dong Yutong dahil ganap na nawala ang spiritual energy ni Xia Yans, na parang hindi kailanman nag-exist ang taong sumasailalim sa tribulation kanina. Hindi niya ito matanggap, mukha siyang baliw, naglalabas ng kanyang divine sense sa lahat ng direksyon. Xia Yun, lumabas ka rito. Lumabas ka na ngayon. Nagulat ang mga nanunood, ganap na walang ideya kung anong nangyari. Tanging ang Saint Ruler at Dong Shenwong lang ang nakakaalam na ito ay isang inner world. Labis na nagulat ang Saint Ruler na halos umiyak siya, napakalakas ng batang ito. Ninangalngal ni Dong Shenwong ang kanyang ngipin sa galit. Isang inner world, nagbibiro ka ba? Tanging saints lang ang kayang magbukas ng inner world. Kahit ang mga half-saints na tulad namin ay wala niyan. Ngunit hindi pa narating ni Dong Yutong ang level na iyon. Kaya syempre, hindi niya ito maramdaman. Nakapasok si Xiaoyan sa kanyang inner world, at muling sinuri ng kanyang divine sense ang lugar, sa wakas ay kinumpirma na ito nga ay isang uri ng panloloko. Boom, boom, boom. Bigla, isang nakakatakot na kapangyarihan ang sumabog mula sa Emperor Peck. Dong Yutong, naglakas loob kang patayin ang disipulo ko. Pagod ka na siguro sa buhay. Agad na sumigaw ang lahat, ang kapangyarihan ng langit at lupa na ito ay napakalakas. Ito si DTN na sumusulong sa Celestial Realm. Galit na galit si Dong Shenwong, naging berde ang kanyang mukha. Paano nangyari ito? Pinigilan na siya ni DTN ng daan-daang taon, at hindi madali para sa kanya na mabuhay ng buong buhay. Ngayon, nalampasan na siya ni Dian ng mahigit 1,000 taon. Hindi ba ibig sabihin ito na pipigilan na naman siya ni Dian ng 1,000 taon? Nakita lang namin si DT na naglalabas ng nakakatakot na aura habang sumisigaw, Dong Yutong, paano mo naglakas loob? Sinubukan mong patayin ang disipulo ko ng paulit-ulit ngayon. Kung hindi kita pupugutan ng ulo, hindi ako tao. Sa pagkuhalang kay Xia Yun bilang disipulo, narating ni din iyan ang rurok ng kanyang buhay mula noon. Ngayon, may naglakas loob na subukang patayin si Xia Yun. Hindi na siya nag-abala pang magsalita, direkta niyang pinatalsik si Dong Yong sa isang suntok. Lumak ang ulol.
Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi Dayan ang pangalan ko. Agad na nanginig si Dong Yuong na parang dahon, nagmamadaling itinaas ang kanyang defensive shield. Dainan, pakinggan mo muna ako. Ang disipulo mo ang lumabag sa mga patakaran. Pinatay niya muna ang disipulo ko. Sino ang mag-aakala na ang kanyang shield ay parang isang piraso lang ng papel? Agad pagkatapos, sinuntok siya hanggang sa mawala ni Dantayon. Ang buong katawan niya ay naglalabas ng dugo sa lahat ng dako habang lumilipad siya ng libu-libong metro. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Itinaas ni Dantian ang kanyang paa at malakas na tinapakan siya. Ang kanyang aura ay nang aalipusta habang sinasabing, patay na rin ang basurang disipulo mo. Paano siya makukumpara sa disipulo ko? Maaaring may Saint Son ang Chaos Holy Land, ngunit isa lang ang Pro-God Son. Galit na galit si Dong Yuang na halos umubo na siya ng dugo. At hindi inaasahan, talagang umubo siya ng dugo. Agad pagkatapos, ginamit ni Din Ian ang kanyang paa para sipain siya sa harap ng lahat. At gaano man siya makipagtalo, walang silbi dahil walang naglakas loob na magsalita para sa kanya sa harap ni Denian. Boom, boom, boom. Muling sumulpot ang isang dambuhalang golden fist patungo sa kanya. Sino man ang maglakas loob na saktan ang disipulo ko ay dapat mamatay. Bigla, isang anino ang hamarang sa nakamamatay na suntok ni Dayan. Nakita lamang si Dong Shenwang na sumusugod, napuspos ng demienten spiritual energy, sumisigaw ng malakas, Dion, mamatay ka para sa akin. Kuminang ang mga mata ni Dichen sa liwanag, at umungol siya, lintik kang matandang ulol. Ang lolo mo ay nandito nang sinubukan ng taong iyan na patayin ang disipulo ko. Bakit hindi ko nakita ang pag-intervene mo? Dichen, napaklakas mo talaga. Ninangalngal ni Dong Shenwang ang kanyang ngipin. Naglakas loob kang insultuhan ako sa harap ng lahat. Sino ang mag-aakala na mas malakas pa ang pagmumura ni Dayan? Nagpapatupad ka ng batas, ano ba? Ang matandang ito ay hindi lang mumurahin ka, bubugbugin pa kita. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para kalabanan ang disipulo ko, ha? Pagkatapos nito, umatake na naman siya kay Dong Shenwang. Noon, tinalo kita. At ngayon, bubugbugin ka ng matandang ito hanggang sa sumigaw ka ng nanay at tatay mo. Boom, boom, boom. Nagbanggaan ang dalawang makapangyarihang nilalang, at agad na nasira ang pinangyarihan. Hindi mabilang na mga bahay ang gumuho, at maraming tao ang napatalsik. Nagmadaling sumigaw ang Holy Lord, ano ba? Anong ginagawa ninyo? Kung gusto nyong lumaban, umakyat kayo sa langit at lumaban. Nang marinig iyon, agad na lumipad si Dinan sa langit. Kung magaling ka, lumipad ka rito. Sino ang natatakot kanino? Nakita lang namin si Dong Shenwang na lumilipad din ng mataas pagkatapos niya. Pagkatapos nilang umalis, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang Holy Lord. Xiaoyan, lumabas ka na agad. Walang makakapatay sa iyo ngayon. Isang kislap ng liwanag ang lumitaw sa malapit, at agad na lumitaw si Xiaoyan, nakakakupkop ang mga kamay sa pasasalamat na pagbati sa Holy Lord. Pagkatapos ay inaliw siya ng Holy Lord. Haha, napakagaling mo. Tunay kang ang Pro-God Son ng aking Holy Land. Ganap na hindi napansin ng dalawa. Sa malapit, kalahati ng nakalubog sa lupa si Dong Yutong, hindi makalabas kahit gustuhin niya. Holy Lord, pinatay ni Xiaoyan ang disipulo ko. Papalampasan mo lang ba ito? Nag-isip sandali ang Holy Lord, pagkatapos ay pinagtakpan siya. Parusahan siya sa pamamagitan ng pagkuha ng kalahating taon ng kanyang mga resources. At kailangan din siyang sumailalim sa closed-door introspection sa loob ng isang buwan. Tumango si Xiaoyan. Babalik ako sa Emperor Peak upang tanggapin ang parusa. Ngunit inamin mismo ni Lu Fan na siya at si Dong Yutong ay nakipagsabuatan sa Taichu Holy Land. Holy Lord, kailangan pa rin kayong mag-ingat. Sinabi ng Holy Lord ng may malalim na boses. Huwag kang mag-alala, magiging vigilante ako sa bagay na ito. Nakita lang namin si Dong Yutong na nanginginig sa galit, ngunit kailangan pa rin niyang lunukan ang kanyang galit. Iyan lang. Iyan ang tinatawag mong parusa. Mukhang naintindihan na niya sa wakas. Malinaw na nasa panig ni Xiaoyan ang Holy Lord. Para patayin si Xiaoyan, kailangan pa rin niyang makipagtulungan kay Taichu. Xiaoyan, tiyak na pagbabayaran kita. Bumalik sa Emperor Peak, nakahinga ng maluwag ang tatlong babae. Nakita na walang kahit isang buhok na nawala si Xiaoyan.
Mabuti na lang si Xiaoyan. Kung iba pang sacrifice spirit, realm cultivator, namatay na sana sila ng daang beses. Nagdududang tanong ni Zhou Wuji. Anong trick ang ginamit mo kanina na bigla kang nawala ng ganoon? Agad na ipinagmalaki ni Xiaoyan. Iyon ay isang bagong divine ability na naunawaan ng pro-godson na ito. Lumaki ang mga mata ni Zhou Wuji at malamig niyang sinabi, nagloloko ka ba? Hindi ka emperor at hindi mo pa rin sasabihin kung saan ka nanggaling. Hindi na nag-abala si Xiao Yunan na pansinin siya, bumubulong, maniniwala ka man o hindi. Bigla, lumitaw ang isang nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang Dong Shenhuang na iyon ay isang demi-saint. Magiging maayos ba ang master dahil kakapasok lang niya sa celestial realm? Sinabi sa kanya ni Fuing na huwag mag-alala. Pinigilan ng master ang kanyang sarili ng maraming taon. Nang makapasok siya sa celestial realm, agad siyang nakarating sa rurok. Hindi man lang siya masasaktan ng isang demi-saint. Maging si Zhou Wuji ay nagngisi. Dapat mong alalahanin ang sarili mo muna. Ang susunod mong realm ay ang Sense Awakening Realm. Mag-cultivate ka. Tingnan natin kung anong divine ability ang gigisingan mo. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Xiao Yun ang mag-alala. Tama, ang pagpasok sa Sense Awakening Realm ay nangangailangan ng paggising ng inherited bloodline ng sacrificed spirit. Ngunit ang mga tao ay walang anumang inherited bloodline. Kaya, ano ang dapat niyang gawin? Malapit nang makarating si Xia Yun sa Sense Awakening Realm. Ngunit ang kanyang sacrifice spirit ay ang kanyang sarili. Kaya, ano ang dapat niyang gisingin? Siguro dapat niyang tanungin ang kanyang master. Sa sandaling ito, galit na binubugbog ni Dian si Dong Shenhuang. Isang demi-saint ay sige lang. Mukha siyang naghamak na parang ayaw na niyang patuloy na bugbugin. Nakita ito, tumakbo si Dong Xinhuang na parang may buntot. Dit iyan, malapit na akong maging isang saint. Maghintay ka lang at tingnan mo kung mayabang ka pa rin noon. Ano kung maging saint ka? Sa panahong iyon, magiging saint na rin ako. Bumulong si DTN ng malamig, pagkatapos ay bumalik sa Emperor Pick. Nakita si Xiaoyan, agad siyang ngumiti at sinabing, mula ngayon, paprotektahan kita. Kahit isang saint ang dumating, hindi ako magpipigil. Nakita ang kanyang Shifu na napakasaya at motivated, ngumiti si Xiaoyunan ng may kasiyahan. Mukhang pagkatapos makakuha ng karagdagang 1,000 taon ng buhay, nabalik ang kanyang invincible obsession. Bigla, naalala niya ang problema ng pagmamana ng divine abilities. Kaya, isinalaysay niya ang kasalukuyang sitwasyon kay Ditian. Hindi inaasahan, walang ideya si Ditan. Tutal, si Xiaoyan ang unang nagbanggit nito. Bago siya, walang sino man ang nag-cultivate ng kanilang sarili. Kaya, ang daan sa hinaharap, kailangan pa rin niyang lakarin ang kanyang sarili. Kumunot ang noo ni Xiaoyan. Sing! Sige na nga, huwag mo nang isipin. Hindi na kaya ng utak ko. Sa kabutihang palad, mayroon pa siyang system. Ngunit ang 550 insights na ito ay orihinal na inihanda para sa paglikha ng isang chaos body. Ngunit ngayon kailangan muna niyang lutisin ang problema ng pagmamana ng divine abilities. Agad siyang pumasok sa meditative state kasama ang system upang gumamit ng insight. Pag-iisipan kung paano nagmamana ng divine abilities ang mga tao. Pagkatapos makapasok sa state of insight, mabilis na nagsimulang mag-overheat ang utak ni Xiaoyans. Pagkatapos mawalan si Xiao ng 100 insights, sa wakas ay nakuha niya ang sagot. Hindi kayang magmana ng divine abilities ang mga tao, ngunit kaya nilang magmana ng mga special physics. Kaya kailangan lang niyang gisingin ang kalahati ng chaos body, ngunit kulang pa rin siya sa kabilang kalahati. Kaya, ano ang gagawin ngayon? Alam niyang tanging ang Shifu lang ang mayroon nito. Ngunit hindi niya pwedeng kunin ang offering spirit ni Shifu. Agad siyang nagtanong kay Ditan. Mayroon bang kalahati ng chaos body na napanatili ang Chaos Holy Land? Umiling si Dian. Wala kami niyan, ngunit baka mayroon ng Ancient Wasteland at Primordial Holy Lands. Sa susunod na buwan, pupunta sila sa Ancient Wasteland Holy Land upang bumuo ng isang alliance, kaya doon nila titingnan. Napakabilis, lumipas ang 1 buwan at dumating ang grupo ni Xiao Yin sa Holy City ng Ancient Wasteland Holy Land. Hindi niya napigilan ang mag-exclaim, napakalaki ng Holy City na ito. Nagsimulang magyabang si Zoji. Siyempre,
Ang lugar na ito ay isa sa 3 pinakamalaking lungsod sa mundo, pangalawa lamang sa Heavenly Emperor City at Myriad Demon City. Tumawa si Xiaoyan at sinabing, bibisita ako kapag may oras ako. Ngunit pinayuhan siya ni Zhou Wuji, mas mabuting huwag kang pumunta sa Myriad Demon City. Maraming malakas na demon beasts doon. Napakapanganib. Mag-ingat ka, baka pumunta ka at hindi na bumalik. Bigla, isang grupo ng mga tao na mukhang napakasama ang dumating at pinalibutan ang dalawa. Itinuro nila si Xiaoyan. Hoy, ikaw ba si Xiaoyun? Hindi ka naman mukhang malakas. Paano ka naglakas loob na pumunta sa Holy City? Narinig ko na gumagamit ka ng maduming tricks para talunin si Liang. Naisip ni Xiaoyan. Ang Shifu ay umalis para bumuo ng alliance at naiinip ako. Mukhang mayroon akong paglalaroan. Nagmadaling sinabi ni Zoji, si Xiaoyan ang sugo ng Chaos Holy Land. Sinasira mo ang alliance sa pagitan ng dalawang malaking Holy Lands. Hindi inaasahan, lalo pang naging mayabang ang taong ito. Haha, Zoji, talagang tapat kang aso. Agad na sumigaw si Zhou Wuji ng malakas. Yang Wei, talunan ka. Naglakas loob kang maging mayabang sa harap ng matandang ito. Galit na galit si Yang Wei na umakyat ang usok sa kanyang mga tenga. Zhou Wuji, ano ba ang pinagyayabang mo? Ano kung hindi kita matalo? Damn it! Isa kang desolate ancient holy body, ngunit kumikilos ka na parang underlang ng iba. May mukha ka pa bang bumalik? Nagsimulang magbato ng bato ang mga tao kay Zoji. Nawala mo na ang lahat ng karangalan ng Holy Land. Bigla, tumawa ng malakas si Xiaoyan. Haha, mamamatay ako sa tawa. Isang grupo ng basura ay karapat-dapat ding pamuna sa isang powerhouse. Kahit na sumusunod sa akin si Xiao Wuji, isa pa rin siyang kalaban na iginagalang ko, at kayo, hindi man lang kayo kwalipikado na maging kalaban ko. Ang natalong kalaban ni Xiao Wuji ay naglakas loob na hamunin si Xiaoyan. Napakalaking kawan ng mga ibon. Bumalik sa simula, pinrotektahan ni Xiaoyan si Xiao Wuji, na nagpagalit sa mga tao ng Ancient Wasteland Holy Land, direkta silang ginawang kaaway. Hindi makapaghintay si Yang Wei na sumugod at patayin si Xia Yun. Isa ka lang ordinaryong katawan. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na kumilos ng walang ingat sa teritoryo ng iba? Ngunit lalong nang asar si Xiaoyunan. Mali ba ako? Sino sa inyo ang makakatalo kay Zoji? Nang marinig ito, ngumisi si Yang Wei. Hindi niya kayang talunin si Zhou Wuji, ngunit nararamdaman niya na tiyak na tatalunan niya si Xiaoyan. Gaano man katinik si Xiaoyan, nasa Dangxian realm lang siya sa pinakamataas. At nasa Offering Spirit realm na ako. Plus, masyadong mahirap ang Chaos Holy Land. Paano sila magkakaroon ng mga resources para hayaan siyang mag-cultivate? Kaya, maniwala man si Xiaoyan o hindi, madali kitang durugan na parang langgam. Tinitigan ni Xiaoyan si Xiao Wuji. Hindi ka man lang niya matalo, ngunit gusto pa rin niya akong sirain. Bakit ang daming tanga sa Ancient Wasteland Holy Land niyo? Paano kayo naging pangalawang Holy Land? Walang imek si Zoji. Siguro dahil ang Ancient Wasteland Holy Body ay hindi kasing hirap na likhain tulad ng Chaos Body. Tumango si Xiaoyan. Naintindihan. Kaya, ito ay isang powerhouse na namumuno sa isang grupo ng mga tanga. Kailangan sabihin na talagang kahanga-hanga ang Ancient Wasteland Holy Body. Nakita lang niya si Yang Wei na sobrang galit na lumaki ang kanyang ulo. Tumigil ka sa kalokohan. Tinatanong kita kung naglakas loob kang labanan ako. Walang imek si Xia Yun. Sige, lumaban tayo. Anong problema sa dami ng salita? Natakot si Yang Wei na baka bawiin ni Xiao Yun ang kanyang salita, kaya idiniin niya na, hindi kita lalabanan sa parehong realm. Talunan ka lang. Ang Dangdian realm cultivation ko ay sapat na para patayin ka. Malapit nang pigilan ni Xiao Yun ang kanyang cultivation sa Dangdian realm. Agad na ipinakita ni Yang Wei ang kanyang 7 dong chance. At nakangiti siya na parang matagumpay siyang nagplano. Haha, tingnan natin kung gaano katagal ka kayang maging mayabang. Lumiwanag ang mga mata ni Xiaoyans. Hua, kaya pala ganoon siya kayabang. Kaya siya ay mahina lang tulad ni Li Buffen. Boom boom boom. Agad niyang ipinakita ang kanyang inner heaven and earth maliban sa mga powerhouses mula sa semi-saint realm at pataas. Walang nakakaalam kung ano ito. Nakita ng lahat, oh, damn. Akala ko malakas siya, ngunit isa lang siyang Dongxian. Lalo nilang minamaliit si Xiaoyan.
Siyempre, umasa siya sa mga tricks para talunin si Lai Chang. Tingnan natin kung paano mapipigilan ng kanyang isang dunggian ang 7 dangan. Ngunit madalas na nasasample sa mukha ang mga tao kapag hindi sila handa. Nakita lang niya ang 7 dong Tation ni Yang Wes na may 7 offering spirits ng dambuhalang demon beasts na lumabas. Dumilim ang mga mata ni Xiao Yunis, at hindi niya napigilan ang matuwa. Haha, isang holy sun na may 7 offerings, isang gold at 6 white. Talagang mayaman ang Holy Land nila. Agad pagkatapos, pinangunahan ni Yang Wei ang 7 offering spirits at inilabas ang kanyang pinakamalakas na atake patungo kay Xiaoyan, 10,000 kingdoms. Shock ang Heaven Palm, patayin mo siya para sa akin. Hindi inaasahan, naglabas si Xiaoyan ng isang invincible punch. Masyado siyang tamad para gamitin pa ang malaking dadaw. Ngunit ang suntok na ito ay direktang pumatay kay Yang Wei, at maging ang mga kasama niya ay napatalsik ng libu-libong metro. Buntong hininga. Sa wakas, tahimik ang mundo. Mapanghamak na ngumisi si Zhou Wuji. Ang basurang iyan ay mayabang buong araw, ngunit ito lang ang lakas niya. Mukhang nakakita si Yang Wei ng isang nakakatakot na bagay. Ito, paano nangyari ito? Napakakalakas ba talaga ni Xiaoyan? Tinalo niya ako sa isang galaw lang. Huwag kang magyabang. Ako lang ang pinakamahinang Holy Child. Naglakas loob ka bang labanan ang pinakamalakas na Holy Child ng Holy Land namin? Bago pa man makapagsalita si Xiaoyan, pinagalitan na siya ni Zouji. Yang Wei, wala ka bang kahihiyan? Ang pinakamalakas na Holy Child ay nasa Exit Aperture Realm na. Gusto mo siyang lumaban kay Xiao Yin na hindi na-resolve. Idiniin ni Yang. Oh, kaya sumusuko ka. Kung hindi ka naglakas loob, sabihin mo lang. Huwag kang gumawa ng mga dahilan na mas malaki pa sa ulo ni Li Hiez. Galit na minura sila ni Zhou Wuji na walang hiya. Xiaoyan, huwag mo silang pansinin. Masyado silang kumakain ng tae at puro kalokohan lang ang alam nilang sabihin. Hindi inaasahan, inilagay ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at sinabing may kasiyahan, sige, kung gayon. Pupunta ako sa arena ngayon. Palagi kong tinatanggap ang lahat ng dunggian at sacrificial spirit realms mula sa inyo upang hamunin ako. Gusto ni Xiaoyan na hamunin ang buong desolate ancient Holy Land mag-isa, kahit napigilan ng isang saint ang kanyang cultivation. Ang ganoong kabaliwan ay hindi pa kailanman nangyari sa buong cultivation world. Itinuro ni Yang si Xia Yin at minura siya. Manloloko ka, dahil naghahanap ka ng kamatayan, kung gayon, ibibigay ko sa iyo. Para pigilan si Xia Yin na bawiin ang kanyang salita, kailangan niyang pumunta at ipaalam sa Holy Master ngayon. Pagdating ng panahon, kailangan niyang ipahiya si Xia Yin sa harap ng buong cultivation world. Nag-chat si Zhou Wuji ng may paghanga. Magkakamali ka ng malaki, di ba? Kung matatalo ka, hindi lang simpleng pagkawala ng mukha iyon. Maging ang Holy Land ay madadami, di ba? Malika, paniwala ni Xiaoyan na nasa invincible position siya dahil nilalabanan niya ang buong Holy Land mag-isa. Ang pagkatalo ay hindi kaiyahiya, ngunit ang panalo ng Holy Land ay walang ipagyayabang. Tumango si Xiao Wuji, naintindihan niya. Ngunit hindi bobo ang desolate ancient Holy Land. Tiyak na magtatakda sila ng mga kondisyon. Kaya, Xiaoyan? Ako ay invincible sa parehong realm. Anong kinakatakutan ko? Namutla ang mukha ni Xiao Wuji. Malinaw na walang kahihiyan ang invincible sa parehong realm. Iyan ang mas totoo. Mabilis na kumilos si Yang Yi at agad na dinala ang balita sa Holy Master upang hamunin ang buong Holy Land, ngunit kailangang matugunan ang dalawang kondisyon. Ang unang kondisyon, kung matalo ka ng 3 laban, pakawalan mo si Zhou Wuji. Ang ikalawang kondisyon, kung matalo ka ng 10 laban, kailangan mong maging kapatid ni Xiao Wuji. Xiaoyan, naglakas loob ka bang sumang-ayon? Sa sandaling ito, dumating na rin si Din Tian. Disipulo, bakit hindi mo ako kinonsulta sa napakalaking bagay na ito? Sabi ni Xiaoyan, ito ay biglaang desisyon lang. Okay lang, binata. Kailangan natin itong pag-usapan ng kaunti. Sumang-ayon din si Yang Wei. Basta hindi ka natatakot at tumatakbo. Agad na nag-set up si Diane ng isang soundproof barrier. Nagbiro si Xiao Wuji, tingnan mo, tama ako, di ba? Talagang hindi simple ang mga bagay-bagay. Nagbiro si Xiaoyan, hindi ka ba dapat masaya?
Baka matalo ako at malaya ka na. Ngunit ayaw ni Xiao Wuji na umasa sa iba para sa kanyang kalayaan. Ito ay isang panunumpa sa pagitan natin. Talunin kita sa sarili kong paraan upang makamit ang aking kalayaan. Pinuri ni Xiaoyan at sinabing, may ambisyon ka, ngunit hindi ka magkakaroon ng pagkakataon sa buhay na ito. Hindi ako matatalo ng mga bulok na pagong ng Desolate Ancient Holy Land. Walang imek si Zoji. Ang taong ito ay talagang mahirap harapin. Bigla kong gustong makita siyang lumuhad ng 10 beses. Sabi ni Ditian, disipulo, mali ka. Kung hahayaan nilang pigilin ng isang saint ang kanilang cultivation para lumaban, baka matalo ka. Hindi naintindihan ni Xiaoyan, ngunit tinalo ko na nga ang Grandmaster. Nag-atubili si Dayan. Iyan ay dahil sa katayuan ni Grandmaster. Hindi dahil nagpigil ang Saint Realm. Bukod pa rito, ang isang tunay na saint ay may sariling Daoyu, at ang kanilang kapangyarihan ay nakakatakot. Hindi tulad ng isang semi-saint na tulad ni Liu Tando. Walang imek si Xiaoyan, ngunit dahil umabot na sa puntong ito ang mga bagay, wala na siyang dahilan para umatras. Tiwala niyang sinabi, kahit napigilan ng isang saint ang kanilang cultivation sa Sacrificial Spirit Realm, hindi ako ganap na walang pag-asa dahil mayroon pa akong isang trump card. Nakita ito, hindi na siya pinigilan ni DTN. Kung ganoon, kailangan din nating magtakda ng 2 conditions. Tumingin siya kay Yang Wei. Ang unang condition, kung mananalo kami, bigyan mo ako ng kalahati ng bangkay ng Chaotic Body. Ang ikalawang condition ay makipag-alyansa sa Chaotic Holy Land. Kami ang magkakalat ng balita at tatanungin namin kung maglalakas loob siya. Biglang may kidlat na lumabas sa kalangitan. Lumitaw sa himpapawid ang Holy Master ng Desolate Ancient Holy Land. Madali lang ang alliance, pero masyadong mahirap para sa akin ang kalahati ng Chaotic Body. Baguhin mo ang condition, sabi ni Dishan sa isang malalim na boses. Kalahati ng patay na Chaotic Body laban sa isang buhay, Desolate, Ancient Holy Body. Alin ba ang mas mahalaga sa lahat? Tumango ang Holy Master. Sige, pumapayag ako. Pwede ba nating itakda ang oras para bukas? Agad na sumang-ayon si Xiaoyan. Okay, kung gayon bukas na. Lihim na naisip ng Holy Master na ang kaunting pagmamadali sa oras ay maiiwasan ang kanilang mga tricks. Pagdating ng panahon, sa pinakamarami ay sasabihan niya ang isang saint na lumaban. Kahit na hindi maluwalhati ang tagumpay, kailangan pa rin niyang ibalik si Zhou Wuji at hawakan ang kalahati ng Chaotic Body. Ngunit gaano man niya kalkulahin, hindi niya kailanman maiintindihan kung anong uri ng freak si Xiaoyan. Isang araw ay sapat na para makumplito ko ang trump card. Naghati si Xiaoyan sa 2. Lumabas na ito ang kanyang Sacrificial Spirit Clone. Ito rin ang dahilan kung bakit niya naglakas loob na hamunin ang buong Desolate Ancient Holy Land ng mag-isa. Ngunit lahat ay naghihintay na lumuhad siya ng 10 beses at pagkatapos ay maging little bro ni Zoji. Kahit na makapagpadala ang Desolate Ancient Holy Land ng isang saint, lahat ay nag-ingay at humanga na ang Chaotic Holy Land ay sa wakas ay nagkaroon ng isang genius. Ngunit ang resulta ay isang fraud. Gaano man kalakas si Xiaoyan, ang pagpapalit ng mga battles ay maaari ring ubusin siya hanggang mamatay. Ngunit hindi pinansin ni Xiaoyan ang mga salitang iyon. Master, tara na. Seryosong sakit ang short-sightedness. Mag-ingat na hindi ka mahawak. Natawa ng malakas si Deacon. Haha, kailangan mong sweep ang Desolate Ancient Holy Land. Hindi nakaimik si Zhou Wuji. Ang dalawang ito na master at disciple ay parehong mahilig magyabang. Paano ako magiging kapantay? Sa oras na ito, sa isa pang silid ng Envoy's Mansion, ipinatawag ni Xiaoyan ang Sacrificial Spirit Clone. Maliban sa kulay na lupa at dilaw, ang iba pang bagay ay eksaktong kapareho niya. Hindi pa nagtatagal, gumugol siya ng 150 beses ng enlightenment at nakakuha ng paraan upang malimpasan ang limitasyon ng Sacrificial Spirit Realm, na hatiin ang kanyang spiritual golden core sa 2. Kalahati nito ay itinago sa kanyang katawan, at ang kalahati naman ay inilagay sa Sea of Consciousness ng Sacrificial Spirit, na ginagawang second self niya ang Sacrificial Spirit. Sa puntong ito, nagmulat ng mata ang Jilang clone. Hindi na ito ang mapurol na Jilang, kundi isang may independent thinking. Ang tanging pagkakaiba ay ang kanyang mga iniisip ay eksaktong kapareho ng kay Xiaoyan.
kahit na ang damage output ng kanilang mga skills ay pantay na mataas. Kapag lumaban sila, magiging 2 laban 1 ang sitwasyon. Gaano man kalakas ang isang saint, hindi nila kayang talunin ang 2 Shaoyan. Naghati nga lang ang spiritual power nito sa 2, bumaba ang spiritual refinement realm sa 9 na level, pero mabilis na makakapag-cultivate ulit si Shaoyan. Sa panahong iyon, aabot din ang spiritual power sa 10 level. Ang tanging pagkakaiba lang ay ang healing clone ay wala pang kalahati ng Chaos Body. Biglang nakaramdam ng excitement si Shaoyan, iniisip kung gaano kalakas ito matapos sumipsip ang jiling ng kalahati ng Chaos Body. Mabilis na lumipas ang 3 araw, at si Shaoyan ay nakatayo sa arena ng Desolate Ancient Holy Land. Nagulat siya nang malaman na hindi gaanong karami ang dumating upang manood ng laban. Mukhang plano nilang magpadala ng isang saint anumang oras. Ngunit ano ngayon kung ito ay isang saint sa parehong realm? Ako, si Shaoyan, ay kaya pa ring talunin sila hanggang sa umiyak sila para sa kanilang tatay. Tumingin siya sa lahat ng nasa ibaba at malakas na sumigaw, ako si Shaoyan. Sino ang maglakas loob na labanan ako? Hindi makapaghintay ang lahat na pagpira-piresuhin si Shaoyan. Paano siya? Naglakas loob na kumilos ng ganoon ka-arrogant sa kanilang teritoryo. Ngunit ang order of appearance ay naayos na. Isang binata na may hawak na lilang staff ang tumalon sa arena. Ako si Zihan Jingshen, pangatlo sa list ng Desolate Ancient Holy Land. Pakigabay po, naibulong ni Senior Brothria Shaoyan sa sarili, mukhang hindi naglakas loob na maliitin ako ng Desolate Ancient Holy Land. Ipinadala nila ang pangatlong ranked guy sa unang round, ngunit hindi niya ito sineseryoso, itinuro ang kanyang hintuturo at sinabing, one move para talunin ka. Kung higit pa, isipin mong talo ako. Lahat ng tao sa ibaba ay nagulat. Paanong may ganoong kayabang na tao sa mundo? Si Zhan Jingshen ay isang star battle physic, at siya ay nasa Jilang realm. Hindi ba siya baliw? Isang maliit na Dong Xingshen, realm cultivator. Zhan Tingshen, turuan mo siya ng leksyon. Kung manalo ka, ililibre kita ng Candid Hawthorn Stick, ngunit mabilis na darating ang face slapping. Hindi galit si Zhan Xingshen, ngunit sa halip ay maingat na inilabas ang kanyang pinakamalakas na atake. God-Sanging Spear Kill. Si Shaoyan naman, kinontrol ang kanyang cultivation sa Dongxin Realm, kalmadong itinulak ang Xuanbing Sword Seal. Hindi inaasahan, ang galaw na ito ay naglabas ng nakakatakot na puwersa, na nagpalamig kay Zhan Jingshen sa kanyang kinatatayuan. Lahat ay nagulantang. Tinalo ni Shaoyan si Xian Xingshen sa isang move lang. Gaano kakakilakilabot, pero kalmado lang si Shaoyan. Susunod, napakalakas ni Shaoyan. Paano niya natalo ang pangatlo sa Desolate Ancient Holy Land list sa isang move lang? Pero simula pa lang ito. Hindi inaasahan, nasuppress niya ang cultivation ni Xiao Shenze. Talagang kahanga-hanga. Ibinigay namin ang laban na ito. Nang makita ito, ang mga nakatataas ay wala nang magawa kundi ipadala ang pangalawang tao ng Holy Land. Isang cultivator na may asul na mata ang tumalon sa arena. Ako ang pangalawa sa list ng Desolate Ancient Holy Land. Sana ay matulungan ako ni Senior Brothria. Habang nagsasalita, naglabas ng liwanag ang kanyang mga mata. Nagulat si Xiao Yun nang makita na nawala ang nakapaligid na tanawin at isang malaking alon ang gustong lumamon sa kanya. Agad niyang ipinatawag ang Sea of Consciousness at ang malakas na spiritual power ay agad na winasak ang space. Kawili-wili. Kaya, alam mo ang ilusyon. Nagulat si Ma Shanhao. Orihinal na gusto niyang turuan si Shaoyan ng leksyon, na mahuli siya ng hindi handa. Hindi inaasahan, nakatakas siya mula sa ilusyon ng napakabilis. Hindi nakakapagtaka na siya ang peerless heavenly genius na tinalo si Lai Qingdi. Hindi inaasahan, muling itinuro ni Shaoyan ang kanyang hintuturo. Hanggat kaya mong harangan ang isang galaw ko, ituring mong panalo ka. Tanjina, narito na naman. Galit na galit ang mga tao sa ibaba. Masyadong mayabang. Nagngalit ang ngipin ni Ma Shanhao sa galit. Hayaan mong makita ko kung paano ako tatalunan ni Senior Brother Shaoyan sa isang move lang. Pagkatapos, ang spiritual power ay nagtransforma sa isang higanteng Chilan Beast. Ngunit kalmado pa ring bumuo ng handseal si Shaoyan, hindi gumagalaw, motionless, immovable king seal break. Boom, boom, boom. Sa simula,
Akala nila ay matatalo ni Xiaoyan si Mushena sa isang move lang. Hindi inaasahan, talagang isang move lang ang inabot. Masakit na tinakpan ni Mushenhao ang kanyang asul na mata. Masakit ang mata ko, pang-aasar ni Xiaoyan. Ito lang ba ang kaya ng desolate ancient Holy Land? Napaka-arrogant niya, ngunit walang naglakas loob na magsalita. Nagbulungan ang mga elders at ang Holy Master. Kung patuloy tayong matatalo ng ganito, tuluyan ang mawawala ang mukha ng Holy Land. Paano kung magpadala tayo ng isang saint? Ngayon, galit na galit si Yang Hui. Hindi inaasahan, napakalakas ng kapangyarihan ni Xiaoyan. Tanjina, sinadya niyang itago ang kanyang lakas para lokohin kami. Biglang, isang matangkad na figure ang tumayo. Xiaoyan, tigilan mo ang pagiging ganoon ka-arrogant. Ako si Yang Shu, ang unang Holy Son ng Desolate Ancient Holy Land. Inanyayahan ako ng Holy Master na isil ang aking cultivation para maranasan ko siya. Ang mga tao sa ibaba ay tila nakakita ng pag-asa. Mayroong Sun God Physics si Holy Sun Yang Shu at ang kanyang cultivation ay umabot na sa Exit Aperture Realm. Tiya na matatalo niya si Xiaoyan. Ngunit nadismaya ang Holy Master. Hindi na kailangan Yang Shu, hindi mo siya matatalo. Hindi kumbinsido si Yang Shu. Bakit mo hinuhusgahan na matatalo ako bago pa man ako lumaban? Mayroon pang hindi mo nalalaman. Nag-aalangan ang Holy Master at sinabi, naabot na ni Xion ang peak ng Jinling Realm. Matagal na niyang sinusuportahan ang kanyang cultivation sa buong panahong ito. Tila may nakita ang lahat na napakateribong bagay. Kung ganoon, bakit napakalakas ni Xiaoyan? Suppressed ang kanyang cultivation at nananalo pa rin sa isang move lang. Sino pa sa nakababatang henerasyon ng Desolate Ancient Holy Land ang kayang talunin si Xiaoyan? Sa oras na ito, isang Supreme Elder ang nagmungkahi, wala tayong pagpipilian kundi hayaan ang Saint na kumilos. Nag-aalangan ang Holy Master, hayaan ang Saint na kumilos. Huwag na lang natin itong gawin kung maiiwasan. Nakakahiya kung kumalat ang balita. Biglang, isang puting rob ang cultivator na parang immortal ang lumipad pababa mula sa langit. Hayaan niyo ako. Sobrang naantig ang lahat at halos maiyak na sila. Dumating na sa wakas ang Great Chief Disciple. Nagiging kawili-wili ito. Siya ay isang tunay na powerhouse. Isang taong talagang nag-sweep sa buong henerasyon ng mga experts. Sa sandaling ito, nagpadala ng mensahe si Diane kay Xiaoyan na mag-ingat. Ito si Yang Ying ay isang ancient holy body. Kahit na siya ay mula sa huling henerasyon kaysa sa kanya, nalampasan niya ang buong panahon at naabot na ngayon ang Nirvana Realm. Hindi inaasahan, labis na natuwa si Xiaoyan. Karapat-dapat na maging pangalawa sa Holy Land bukod kay Xiaoji. May isa pang ancient holy body. Hindi ba ito ang perpektong panahon? Pagkatapos mag-warm up, dapat akong magkaroon ng magandang laban. Akala ko, Xiaoyan ay isang noob lang, pero sino ang nakakaalam na siya ang totoong matindi? Matatalo ba ng Holy Land of the Ancients Prodigy si Xiaoyan? Binati ni Yang Yiming si Ditan pagdating niya. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makilala ang iyong kalahating chaotic body dati. Ngayon, narito ako upang labanan ang iyong disciple. Hindi inaasahan ni Diane na napakamaingat ng lalaking ito sa pag-aayos ng lahat. Hindi niya maiwasang kumilos. Katulad lang siya ni Xiaoyan. Hindi pa natatalo. Yang Yingying, sa wakas ay nagawa mong i-cultivate ang Invincible Obsession. Kung matalo ka, magiging napakahirap na i-breakthrough ang Nirvana Realm. Sulit ba ito? Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng Holy Master. Totoo nga ito. Hindi siya tulad ni Zoji na hindi nag-cultivate ng Invincible Obsession. O dapat ba nating imbitahin ang Saint na lumaban? Hindi inaasahan. Umiling si Yang Yiming. Kung talagang tatalunan ako ni Xiaoyan ngayon, patunay iyon na hindi kumpleto ang aking path. Handa akong huminto sa Nirvana Realm ng ilang sandali. Diane, ikaw mismo ang dapat mag-seal ng aking power. Itinuturing na akong malaki, nambo-buli ng maliit. Kaya sa panahon ng laban, hindi ko gagamitin ang power ng sacrificial spirit. Nang marinig ito, lahat ay nagulantang. Kahit na ang pinakamalakas na cultivator ng Sacrificial Spirit Realm ay ang Sacrificial Spirit, malinaw na binabasag niya ang kanyang sariling braso, para lang makita ang Holy Master na nangisi ang ngipin sa galit. Yang Yingying, huwag kang magulo. Sinabi ko sa iyo na dumating upang manalo, hindi upang magyabang.
Ngunit determinado si Yang Ying. Holy Master, hindi mo na kailangang kumbansihin ako. Kung hindi dahil sa Holy Land, hindi ko kailanman lalabanan ang isang junior. Ito ang aking limitasyon. Agad na itinaas ni Diane ang kanyang kamay upang aisil siya. Haha, karapat-dapat na maging Heaven's Chosen na nag-sweep sa huling henerasyon kaysa sa akin. Naging decisive sila. Matapos siya aisil, ang cultivation ni Yang Yiming ay nasuppress sa sacrificial spirit realm. Ang aura sa kanyang katawan ay malinaw na hamina. Ikinawit niya ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod at lumipad patungo kay Xiaoyan. Ang hindi paglaban sa iyong master noon ay isang pagsisisi sa aking buhay. Ang pakikipaglaban sa iyo sa parehong realm ngayon ay itinuturing na bumubuo sa ilang pagsisisi. Anong kalokohan? Nagulat si Xiaoyan. Mayroon pang mas mayabang kaysa sa kanya. Ayaw din niyang magsabi ng kung ano-ano at agad na inilunsad ang Invincible Punch. Napakaraming walang saysay na salita talaga. Kunin mo ito. Sumugod din si Yang Ying na may overbearing punch. Ancient Blood Refinement Fist Kill. Sa oras na ito, ang mga gossipers ng Ancient Holy Land ay lahat natakot. Wala nang naglakas loob na maliitin si Xiaoyan. Ang labanan ng dalawang Holy Lands prodigies, sino ang mananalo sa huli? Boom! Ang power ng nakakatakot na fist ay winasak ang void. Lumipad ang dalawa ng ilang metro ng sabay. Sa oras na ito, ang top 3 people sa Holy Land list ay natigilan. Tangina, sobrang nakakatakot. Ito ang kanyang tunay na lakas. Ngumiti si Ma Shanhao. Talagang pakiramdam niya ay naglalaro lang siya sa kanila noong nilabanan niya sila. Sigaw ni Yang Wei, napakalakas. Pareho silang lakas ni Prodigy Yang Yamang. Kung hindi siya nag-cultivate ng daan-daang taon, matatalo na siya noon pa. Tumingin din si Xia Yan kay Yang Ying. Ito ang isa sa mga kalaban na may pinakamalakas na katawan na kanyang nakasalamuha, mas malakas pa kaysa sa kanyang branch. Kung mahirap tukuyin ang nanalo sa katawan, gamitin ang mga weapons. Naglabas si Yang Ying ng isang halberd na parang isang demon god warrior. Nagtaas si Xiaoyan ng isang malaking sword, bagamat hindi pa ito nailabas. Ito ay isang top-grade holy weapon. Agad na dinuraan ni Yang Ying ang halberd at sumugod patungo kay Xiaoyan. Mabilis na nag-react si Xiaoyan, hawak ang holy blade upang harangan ang atake na ito. Naglaban ang dalawa ng ilang moves at muling nagtabla. Naramdaman ng mga onlookers ang hindi kapani-paniwala. Talagang bulag sila. Akala nila si Xiaoyan ay isang noob, pero sino ang nakakaalam na siya ang tunay na matindi? Maaari bang matalo ang Prodigy? Hindi maaari. Mayroon pang ace ang Prodigy. Pagkatapos, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog sa mga mata ni Yang Yiming. Solar Divine Eye, Xiaoyan, napakalakas mo, ngunit kailangan mong matalo ngayon. Nagulat din si Xiaoyan. Mayroon pala siyang Solar Divine Eye. Ito ay isang second-class divine body. Wala pa ba siyang ancient holy body? Paano nagkaroon ng isang tao ng parehong supreme body at second-class divine body? Hindi makapaniwala si Yang Ying na hindi niya matatalo si Xiaoyan at agad na ginamit ang ace ng Solar Divine Eyes. Mas malakas si Xiaoyan kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi ko na ito pwedeng patagilan pa. Kailangan ko siyang talunin sa isang move. Muli niyang iwinagayway ang halberd, tinamaan si Xiaoyan. War God Domain, hampasin mo ako. Ang galaw na ito ay sobrang nakakatakot. Nagdagdag ng power ng Solar Divine Eyes Domain. Bahagyang nagulat si Xiaoyan. Ang Solar Divine Eye na ito ay kayang sunugin ang kanyang kaluluwa. Sa kabutihang palad, napakalakas din ng kanyang spiritual power. Ang mga onlookers, maliban kina Diane at Xiao Wuji, ay lahat naisip na matatalo si Xiaoyan. Ngunit isang segundo pagkatapos, hinaranggan ni Xiaoyan ang galaw na ito gamit ang isang kamay. Mas lalo pang natakot si Yang Yiming. Ano ito? Paano ito nangyari? Ikaw, bakit hindi apektado ang iyong spiritual power? Ang mga disciples ng Ancient Holy Land ay hindi rin gaanong nagulat. Anong klaseng monster si Xiaoyan? Napakalakas ba ng kanyang spiritual power at physical body? Ngunit ang mas nakakagulat ay ipinakita ni Xiaoyan ang Chaos Domain sa oras na ito. Napakalakas mo talaga, karapat-dapat akong gawin ang lahat. Nagulantang ang mga kaluluwa ng mga onlookers. Holy crap, mas freak pa kaysa sa isang freak. Mayroon pa siyang isang domain.
Inilabas ni Xiaoyan ang Invincible Punch sa Holy Blade, at itinarak patungo kay Yang Ying. Ang Invincible Blade ay naghihiwa sa langit, naghihiwa sa lupa, naghihiwa sa sinauna at modernong panahon, sa hinaharap, pumapatay na may tunay na domineering blade. Agad na ipinatawag ni Yang Ying ang Holy Land Strange Phenomenon. Ang Phantom ng War God ay pinagsama para sa akin at pagkatapos ay ginagamit ang power ng siyam na domes upang palakasin ang halberd. Ang galaw na ito ang pinakamalakas niya. Kailangan niyang ibigay ang lahat. Ang War God's One Strike Spear ay palm unit sa Void, nakaharap sa Invincible Saber Seal ni Xiaoyan. Boom! Nagbanggaan ang saber at spear, naglabas ng nakakatakot na shockwave na nagpatumba sa ilang young cultivators. Hindi inaasahan, nabasag ang kanyang Fanian halberd, ngunit ang dulo ng saber ay patuloy na bumabagsak patungo kay Yang Yamang, na nagpa-atras sa kanya ng paulit-ulit, na nagdudura ng dugo na parang baliw habang nawala ang usok. Si Yang Ying, na mukhang gulo, ay tinitigan ng junior sa kanyang harapan. Ginawa niya ang kanyang buong power, ngunit hindi pa rin niya matalo si Xiaoyan. Ito ay seryosong nakakatakot. Kalmadong lumakad si Xiaoyan patungo sa kanya, ang kanyang aura ay bumaba. Gamitin mo ang iyong spirit avatar, kung hindi, hindi mo ako kailanman matatalo. Nagulat si Yang Yaming, spirit avatar, ngunit nangako siyang hindi gagamitin ang kanyang spirit avatar. Kahit ang kanyang peking pag-iyak ay nakita. Biglang, dumating ang voice transmission ng Holy Lord. Yang Yaing, gamitin mo ang iyong spirit avatar. Hindi pwedeng matalo ang ating desolate ancient Holy Land. Walang magawa si Yang Yaming kundi ipikit ang kanyang mga mata. Blood Queen na umaakyat sa kanyang dibdib. Ang kanyang path of invincibility ay nawasak sa sandaling ito. Tulad ni Luandes, hindi siya makakabawi sa maikling panahon. Sige, kalmado niyang sinabi. Yang Ying, tinutupad ko ang aking salita. Talo ako sa laban na ito. Pagkasabi pa lang niya, natulala ang buong dami ng mga onlookers. Kahit ang Lord Quasi-Divine Son ay natalo. Maaari bang isang saint na lang ang pwedeng humakbang ngayon? Nakakahiya, ngunit wala nang ibang pagpipilian. Sa sandaling ito, malungkot ang ekspresyon ng Holy Lord. Nakapagpasya na siya. Kung ganoon, hayaan ang isang saint na lumaban. Mas mainam pa rin ang mawalan ng face kaysa matalo ng husto. Ngunit bigla, isang nakakatakot na wave ng divine sense ang nagpagulo sa mga langit, na nagpabasag sa void. Sumimangot si Dynams. Ito ay isang great saint. Nakaramdam ng kaunting excitement si Xiaoyan. Isang laban-laban sa isang tao na may ganoong kakayahan. Naniniwala siya na matatalo niya ang isang saint. Ngunit ang boses na iyon ay nagsabi, ang ating desolate ancient Holy Land ay hindi unbeatable. Ibigay ang kalahati ng Chaos Body sa kanila. Gusto ng Holy Lord na magpadala ng isang saint upang labanan si Xiaoyan. Ngunit biglang may boses na nagsabi sa kanila na ibigay ang kalahati ng Chaos Body. Holy crap, iyon ang boses ng isang great saint, naisip nila. Mukhang hindi lalabas ang saint. Wala nang pag-asa na baliktarin ang sitwasyon ngayon. Kasabay nito, nakatanggap din ang Holy Lord ng isang voice transmission. Ano kung matalo ka? Ikaw ang Holy Lord. Dapat mas malawak ang iyong pananaw. Ang kakayahang isama ang isang top-tier genius tulad ni Xiaoyan ay nangangahulugan na malaki na ang ating napakinabangan. Matapos marinig ito, namula ang matandang mukha ng Holy Lord. Lolo, masyadong makitid ang aking pananaw. Matapos pag-isipan, agad niyang malakas na inihayag. Lubos naming tinatanggap ang pagkatalo sa laban na ito. Mula ngayon, ang ating desolate ancient Holy Land at ang Chaos Holy Land ay mga allies. Dito, si Xiaoyan ay makakatanggap din ng pagtrato na katulad ng isang Holy Son. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong desolate ancient Holy Land. At ang mga disciples ay nagbulungan sa diskusyon. Seryosong hindi kapanipaniwala si Xiaoyan. Sobrang hanga ako sa kanya habang pinapanood siya. At hey, mukhang hindi rin kami natalo. Maraming salamat, Holy Lord. Lubos ding natuwa si Xiaoyan. Hey, hindi lang ako pwedeng bayaran mula sa dalawang lugar, kundi ang kalahati ng Chaos Body ay akin na rin ngayon. Bumalik siya sa inn, naghahanda na i-merge ang kalahating Chaos Body na ito. Ang skeletal frame na ito ay hindi gaanong naiiba sa set ni Zoji. Parehong nababalutan ng gintong liwanag, ngunit ang power nito ay higit na mas mataas kaysa sa nauna, malapit na sa saint level.
Yumuko si Xiaoyan dito. Ang junior na ito ay ang quasi-divine son ng Chaos Holy Land. Wala akong pagpipilian kundi hiramin ang katawan ng senior para sa aking paggamit. Sana ay patawarin ako ng senior. Isang segundo pagkatapos, umupo siya nang nakakrus ang mga binti, inilalabas ang kanyang inner world at nilunok ang kalahating chaos body. Unti-unting sumama ang spirit avatar sa kalahating chaos body, at ang nakakasilaw na gintong liwanag ay nagpaliwanag sa buong silid. Ang kamalayan ni Xiaoyan ay pumasok sa isang mystical world, ang mga scenes ay mabilis na lumipas sa kanya na parang mga LED lights. Minana niya ang mga memories ng katawan na ito. Nagulat siya nang matuklasan na hindi lang ito nagtataglay ng mayamang combat experience ng nauna, kundi pati na rin ang Chaos Fist. Ang Grand Divine Ability na ito ay talagang napakalakas, higit na mas malakas kaysa sa Invincible Fist Seal. Pagkalipas ng 2 oras, tuluyang nag-merge ang Spirit Clone sa kalahati ng Chaos Body. Ngayon, ang power ng clone ay kapantay na ng pangunahing katawan ni Xiaoyan. Sa sandaling ito, biglang nanginginig ng husto ang katawan ng clone. Ha! Anong nangyayari? Agad na inilabas ni Xiaoyan ang kanyang spiritual energy para imbestigahan at nagulat siyang matuklasan na ang clone ay nagkaroon ng bagong puso at bloodline. Sinusubukan ba nitong ganap na ibalik ang sarili nito sa isang katawan na may laman at dugo para tunay na maging pangalawang katawan ko? Biglang humiyaw ang clone nang walang magawa. Energy, bigyan mo ako ng energy. Agad na kinuha ni Xiaoyan ang ilang spirit stones mula sa kanyang space ring at ibinigay sa clone. Agad na nag-react ang clone na parang kakain lang ng isang napakalakas na tonic pill. Nagsimula itong bumuo ng laman, dugo, at mga cells, na naging isang tunay na tao. Ngunit kahit na ang clone ay isang katawan na may laman at dugo, sa katotohanan, isa pa rin itong energy construct. Teka muna. Nangangahulugan din iyon na kung mapatay ang clone, magagamit ko lang ang mga spirit stones para ma-regenerate ito. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Xiaoyan. Ang clone na ito, maliban sa mga mata, ay magkapareho sa kanya, mula ulo hanggang paa. Hindi ba nangangahulugan iyon na maaari kong ipadala ang clone na ito upang maglakbay sa mundo habang ang aking pangunahing katawan ay nananatili lamang sa bahay, kumakain ng maayos at natutulog ng mahimbing? Ito ang aking pinakamalaking trump card. Kinontrol niya ang clone na umalis sa silid. Ipinadala ito upang subukan ang sitwasyon muna, upang makita kung may makakakita ng anumang flaws. Hihi, mula ngayon, maaari akong pumasok sa anumang mapanganib na lugar nang hindi natatakot mamatay, mga bihirang heaven and earth treasure sa mga secret realms at forbidden lands. Narito ako. Matapos makuha ang spirit clone na ito, gustong magpakalaki ni Xiaoyan at ipa-challenge ang buong cultivation world ng sabay-sabay, ngunit kailangan niyang subukan kung mayroon itong anumang flaws muna. Pagkatapos nito, ang kanyang pangunahing katawan ay pumasok sa kanyang inner world habang ang clone ay dumiretso sa silid ni Dintanian. Nagtanong si Din, nalilito. Hey, disciple, bakit nagbago ang kulay ng iyong mata? Nagtagumpay ba ang incomplete chaotic physics sa integration? Nagtagumpay. Ang mga matang ito ay resulta ng fusion, at nakakuha ka pa ng Great Divine Ability, ang Chaos First. Nag-smack lip si Diane bilang papuri. Hindi masama, hindi masama, ang magkaroon ng isang Great Divine Ability sa Transcendent Realm. Walang makakapantay sa iyo sa parehong realm mula ngayon. Kung ganoon, Master, aalis ako kasama si Zoji sandali. Lihim na nagalak si Xiaoyan sa kanyang puso. Kahit ang Master ay hindi makita ang aking disguise. Ngayon, gagamitin ko ang isang clone para asarin si Xiaoji. Hey, Lao Exo, plano kong lumabas para mag-training. Ano sa tingin mo? Sumingit si Zhouji. Holy crap, napakaraming tao ang inoffend mo sa labas. Hindi ka ba natatakot na mapatay? Ang ibig mong sabihin, ang mga mapagpanggap na sacred land ng Grand Beginning guys. Okay lang naman ako, lihim akong pinuprotektahan nila. Sa tingin ko totoo yan. Tumango si Zoji. Kung gayon, pumunta ka sa Eastern Wilderness at hamunin ang mga peerless geniuses ng Demon Race. Huwag kang pumunta sa Central Province. Bakit? Sumimangot si Zoji. Kailangan mo pa bang itanong? Holy crap! Halos lahat ng geniuses ng Central Province ay pinilayan mo. Ang natitira na lang ay si Jiang Huran,
na nagtatago sa Sacred King sect at hindi naglakas loob na lumabas. Nagsalita si Xiaoyan ng may pagdududa. Sa tingin ko nga. Pero ang training ay hindi naman nangangahulugang puro laban, di ba? Paano kung naglalakbay lang ako? Nanunukso si Xiaoyan. Talaga kang isang battle maniac. Maging mapagpakumbaba. Naiintindihan. Hindi ba maganda na maging isang mapagpakumbabang pretty boy na tulad ko? Ngunit isang segundo pagkatapos, nag-prompt ang system, talunin ang isang Holy Sun level genius. Reward ng 10 beses na enlightenment hanggang 100 tao. Diretsyong nagmura si Xiaoyan. Tanjina, system, maging tao ka. Kinasalasan ko lang ang ilang Holy Suns at binibigyan mo ako ng quest ngayon. Dapat ay binigyan mo na ako noon pa. Nagtanong si Zhou Wuji ng may pagdududa. Nakapagdesisyon ka na ba kung saan magtra-train? Train my ass. Gusto kong lumaki. Babalik ako at maglalabas ng isang challenge sa lahat ng malalakas na sacred land sa Nine Heavens continent at asarin silang lahat ng sabay-sabay. Nanlaki ang bibig ni Zhou Wuji. Holy, sinasabi mo lang sa akin na maging mapagpakumbaba. Ito ba ang pagpapakumbaba na sinasabi mo? Walang magawa si Xiaoyan. Gusto ko rin maging mapagpakumbaba, pero pinipilit ako ng system na magyabang. Ang 1,000 beses na enlightenment na ito ay sapat na para makalikha ako ng chaotic physique. Ano, gusto mong hamunin ang lahat ng geniuses? Hindi ako sumasang-ayon. Kung matalo ka, masisira ang iyong invincible Dao heart. Kung manalo ka, marami kang kaaway na makukuha. Ang mga taong gustong pumatay sa iyo ay maaaring pumila mula sa Earth hanggang Mars. Hindi naintindihan ni Xiaoyan. Hindi ba dapat hindi binubuli ng mga seniors sa cultivation world ang mga juniors? Umiling si Din Ian. Ang mga rules ay ginawa para sirain. Masyado kang talented. Sa puntong iyon, gagawin ng mga kalabang puwersa ang lahat para patayin ka. Bahagyang nawala ng pag-asa si Xiaoyun. Tama iyan. Pagkatapos ng lahat, isa lang kaming low-level sacred land. Kaya lang naming maghintay sa sacred land exchange meeting at talunin sila. Kung ganoon, nakakalungkot na ang Sacred Land Exchange meeting ay may ilang Holy Sons lang. Walang masyadong quest reward. Biglang sinabi ni Dishen, may isa pang paraan. Kailangan mo lang itago ang iyong identity at hamunin ang mga geniuses na iyon gamit ang mga aliases. Biglang na-realize ni Xia yun, tama iyan. Hindi ba ito paggawa lang ng alt account? Kahit na marami akong i-offend na tao, hindi nito maapektuhan ang main account ko. Biglang sumimangot si Dean. Madaling sabihin ngunit mahirap gawin. Kailangan mong i-cultivate ang mga divine abilities ng ibang sacred lands mula sa simula at hindi mo maaaring ipakita ang mga unique divine abilities ng aming chaotic sacred land. Tuwang-tuwa si Xiaoyan nang marinig ito. Madali ito para sa akin. Mayroon akong system. Haha, susunod. Ang mga geniuses ng buong continent ay gagamitin para mag-farm points. Upang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, pumili si Xiaoyan ng 9 na lost divine abilities ng sabay-sabay, na lumikha ng 3 pagkakakilanlan para sa kanyang sarili. Isang assassin, isang swordsman. Tumango si Diane sa kasiyahan. Hindi masama, sapat na ang pagpapanggap bilang 3 pagkakakilanlan. Susunod, dapat mong seryosong i-cultivate ang 3 uri ng divine abilities. Mabilis na lumipas ang oras at pagkalipas ng 3 buwan, na-cultivate na ni Xiaoyan ang 9 na divine abilities sa perfect realm. Susunod, kailangan lang niyang magpakabaliw at mag-farm ng enlightenment upang lumikha ng chaotic physique. Boom! Tinamaan si Defang ng isang nakakatakot na heavenly tribulation. Ito ang heavenly tribulation ni Xiaoyan sa pag-breakthrough sa extreme spirit realm. Napakalakas na ngayon ni Xiaoyan. Hindi na sumisigaw ang mga disciples. 2, mukhang kailangan ng ipadala ang mga clones para mabilis na magsanay. Walang magawa si Zoji. Nag-breakthrough na naman ang lalaking ito sa extreme realm. Holy crap, pinanganak ako sa parehong panahon ng isang freak na tulad ni Xiaoyan. Ito ay talagang lumilikha ng masamang karma. Hindi, kailangan kong lumabas at mag-train. Nagtanong si Diane ng may pagdududa. Saan mo gustong mag-training? Sabi ni Zoji, gusto kong hamunin ang mga geniuses ng cultivation world at lumikha ng isang invincible Dao heart. Sinundan siya ni Dion ng malapitan. Kung ganoon, ako ang iyong protector. Pagkatapos ng lahat,
ikaw din ang Holy Son ng aking Chaotic Sacred Land. Matapos ni Xiaoyan ang kanyang tribulation, tinanong niya si Fuing at nalaman na umalis na sina Din Ian at Zewuji sa Chaotic Sacred Land. Mukhang napasigla ako ni Joji. Maganda rin ito. Siya ay isang first-rate general sa ilalim ng aking utos. Hindi rin dapat masyadong mahina ang kanyang lakas. Kung ganoon, dapat na rin akong umalis. Biglang lumakad si Leo. Munting bata, saan mo gustong pumunta? Hahatid kita sandali. Sabi ni Xiaoyan, gusto mong hamunin ang mga geniuses ng demon race. Dahil ang demon sect ay kilala bilang myriad races. Kahit na 1% ng mga races ay may mga holy sons, sapat na iyon para makumplito ang systems cultivation mission, di ba? Nag-isip sandali si Leo at sinabi, sige, saktong may alam akong lugar na perpekto para sa iyo. Agad siyang naglabas ng malakas na energy, na bumalot kay Xiaoyan at nagpadala sa kanya sa void. Ngunit ang hindi niya alam ay ang Xiaoyan na umalis sa Chaotic Holy Land ay kanyang avatar lamang. Ang tunay na Xiaoyan ay nagpapahinga sa Heavenly Palace ni Defang, nagtatago sa kanyang inner world at patuloy na lihim na nag-cultivate. Hindi nagtagal, biglang nakita ni Xiaoyan ang isang malaking formation na lumitaw sa kanyang harapan. Lolo, nasaan ito? Pinigilan siya ni Leos doon at sinabi, malalaman mo kapag pumasok ka. Kailangan mo lang umasa sa iyong sarili doon. Sa totoo lang, good luck. Ikaw lang mag-isa, hindi rin kita iligtas. Pagkatapos ay ibinato niya kay Xiaoyan ang isang jade pendant. Durugan mo ito kapag gusto mong umalis. Mararamdaman ko iyon at magbabasag ng crack sa barrier doon. Sige, pumasok ka. Pagkaapak ni Xiaoyan sa light screen, agad siyang nakarinig ng galit na ugong mula sa loob. Paano naglakas loob ang isang tao na lumabag sa teritoryo ng aking demon race? Ipagkalat ang aking decree, ang Human Extermination Order. Patayin ang lahat ng human talent sa Myriad Demon Battlefield. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.